Napatitig siya kay Brian at sa kakaibang anyong nakikita niya dito. Ang nakikita niyang Brian ngayon ay tila demonyong nababalot ng kasamaan. Halos mag-apoy ang mga mata nito. Larawan sa mukha nitong kagustuhang pumatay ng sino mang taong lalabag sa mga kagustuhan nito. Naging isang malaking insulto para dito na maunahan ng Hades sa pagtugis kay Rochelle. Napakurap si Amanda at pilit na inalis sa mukha ni Brian ang mga mata. Hindi niya gustong nakikita niya. Gusto niyang itanong sa sarili kung tama ba siya ng kampong napuntahan. Pumasok sa utak niyang baka si Brian nga talaga ang kalaban. Nakaramdam si Amanda ng pagkahilo. Tapos may mainit na likid ang umagos mula sa ulo niya. Nang kapain niya masaganang dugo iyon mula sa ulo niya. Sa tindi ng pagkakauntog ng ulo niya, hindi niya akalaing puputok ang anit niya. Nagsimulang manlabo ang paningin niya. Amanda! Untag ni Brian nang mapansin siya. Nakatitig lang siya sa dugong nasa kamay niya. Brian slowed down. Sunod-sunod ang murang narinig niya dito. Pinarada nitong sasakyan sa gilid ng daan. Kaagad din itong kinalas ang seatbelt upang daluhan siya. You're bleeding. God damn it, sabi nito. His voice sounded very scared. Napatitig siya sa mukha nito. Ang galit na nasa mukha nito kanina ay napalitan ng kakaibang takot at pag-aalala. Napakunot ang noon niya sa pagkagulat. Kasi ay iyon ang unang pagkakataong nakita niyang ganoon ka-helpless ang mukha nito, na tila hindi alam ang gagawin. Naramdaman niyang inangat nito ang ulo niya para itingala. Nang ipikit niya ang mga mata, tuluyan ang nagdilim ang paningin niya. She woke up with all the parts of her body hurting. Iginala niya ang paningin. She recognized the place. She was in her bedroom, in Brian's mansion. Tinangka niyang bumangon pero nakaramdam siya ng pananakit at bigat ng ulo nang hawakan niya yon. It was covered in bandage. Naalala niya kung anong huling nangyari bago siya nawalan ng malay. Napamura siya. She was not easily knocked down just like that. She was disappointed of herself. Pinilit niyang bumangon. Don't force yourself to get up. Hindi mo pa kaya. It was Brian who appeared in front of her all of a sudden. He was in his usual sweatshirt. Pinagmasdan niyang mukha nito. Kalmado na ito tulad ng dati. Wala na ni katiting na bangis ng mukhang nakita niya dito. Anong nangyari? Tanong niya. Nabagok ang ulo mo. Maliit lang ang sugat pero maraming dugong nawala sa'yo. Don't worry, you're fine now. Ang ate kong tinutukoy ko, anong nangyari sa kanya? Anong ginawa mo sa kanya? Wala siya sa akin. Hindi ko siya nakuha. I had to stop because you're bleeding to death, for your information. Napatitig siya dito. Hindi niya alam kung matutuwa siya o matatakot na nasa kampo ng Hades ang ate niya ngayon. Pero sigurado siyang hindi rin makakabuti dito kung mahuhuli ito ni Brian Villamor. Gusto mong kumain? Tanong nito sa kanya. Doon lang siya nakaramdam ng sakit ng sikmura. Hindi na niya mabilang kung ilang oras nang hindi nasayaran ng pagkain ng kanyang tiyan. Napalunok siya. You need something to eat, deklara ni Brian. Pinindot nito ang intercom upang pagsabihan ng mayordoma ng bahay na mag-akyat ng pagkain para sa kanya. Pagak na tawang pinakawalan niya. Napatitig siya kay Brian. Hindi niya malaman kung anong iniisip nito. Galit na galit ito sa ate niya. Wala itong kiming bumaril at pumatay ng tao. Buo rin ang paniniwala niyang masama itong tao. Pero hindi niya maintindihan ay ang espesyal na pagtrato nito sa kanya na parang wala naman sa karakter nito. Hindi niya alam kung bakit ang gaan ng pakikitungo nito sa kanya. Kung tutuusin sa mga pang-aasar na ginawa niya dito, dapat matagal na siya nitong pinalutang sa ilog Pasig o kaya pinalapa sa mga pulang langgam. Pero hindi nito ginawa. Sa halip ay inaalagaan siya ng ganito. Tama nga ang ate niya. Nakakatakot itong lalo. Wala itong kasing tuso. Baka mamaya kinukuha lang nitong loob niya para mapasunod siya sa mga gusto nito. Nawawala sa utak niya mga babalang nabuo sa isip niya. Wala siyang kakayahang makapag-isip ng maayos kapag nasa harapan niya ito. Ilang sandali pa dumating na ang dalawang staff na may dalang cart ng pagkain. Kasama ng mga itong mayordomang si Yuli. Kumusta ang pakiramdam mo, Miss Amanda? Tanong ni Yuli sa kanya. Bahagya siyang tumango dito. Okay lang ako. Ako pa ba? Nag-alala kaming lahat sa'yo nang makita ka naming buhat ni Sir Brian at duguan ng ulo mo. Akala namin kung ano nang nangyari sa'yo. May ugat na pumitik sa puso niya nang marinig iyon. Buhat ulit siya ni Brian. Kanina lang iniisip niyang kalaban ito. Ngunit sa pag-aalagang binibigay nito sa kanya, gustong magwala sa tuwa ng puso niya.
Parang gusto niya nalang tablahin ang katotohanang masamang tao ito. Nang tangkain niyang bumangon para kumain, naging maagap si Brian sa pagtulong sa kanya. Pinaikot nito ang braso sa balikat niya para iangat siya. He was almost hugging her in the process. Leche, nawala na yata ang gutom niya sa amoy nitong nanunuot sa ilong niya. And she could feel his hard chest pressing her shoulder. Pakiramdam niya busog na siya. Pwede na siyang mamatay. Nang tuluyang makaupo, sinadya niyang sapuhin ang ulo. Is it hurting? Tanong kaagad nito. Napahawak din ito sa ulo niya, kaya nagtama ang mga kamay nila. Kuryente. Tinamaan na naman ng lightning bolt si Pikachu. Amanda, I'm asking you. Nakuryente ako, naisagot niya. Ha? Gulat nitong tanong. Saan? Paano ka naman makukuryente? Wala siyang naisagot dito. Nakatitig lang siya sa gwapo nitong muka. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Bulong niya. Bakit? Anong masakit? Magsalita ka kasi. Napalunok siya. Ang gwapo ng mukha ni Brian sa malapitan. Parang si Por sa Divergent. Ang sarap nitong lapastanganin mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala para sa kanya. Abala din ito sa paghahanap ng kung ano ang masakit sa kanya. Hindi ba nito alam na masakit ang puso niya? Masakit ang puso niya para dito. Napansin niya naghagik-hika ng mga taong nakapalibot sa kanilang dalawa. Tila si Brian lang ang hindi nakakahalata sa kung ano talagang nangyayari sa kanya. Sir, sa tingin ko nalipasan lang ng gutom si Amanda. Kailangan lang magkalaman ng kanyang sikmura. Komento ni Yuli na natatawa. Tila nakahalata na rin si Brian sa wakas. Niloloko mo ba ako? Baling nito sa kanya. Umiling-iling siya. Nakuryente talaga ako. At mabilis talaga ang tibok ng puso ko. Pero tama si Ate Yuli. Gutom lang to. Kakain na ako. Sinabayan pa niya ng nakakalokong ngisi. Sira ulo. Asar nitong irap sa kanya bago lumabas ng kwarto. Paglabas nitong pinipigil na halakak ng mga staff at ni Yuli ay kumawala. Pati siya natawa na rin. Ilang araw lang nakarecover na si Amanda. Malakas pa siya sa kalabaw. Hindi siya papayag na makulong na lang sa kwarto dahil sa munting galo sa ulo. Maaga siyang bumangon ng araw na yon. She just wore a hanging sleeveless top and low-waist cotton pants. Paminsan-minsan dapat lang sigurong pakitaan si Brian ng kaunting alindog. Ilang araw na rin kasi siya nitong hindi pinapansin. Lagi itong wala sa bahay. Hindi na niya alam kung saan ito nagpupunta at kung anong pinaggagawa nito. Ang nakakaasar pa, kinakabahan siya ng bongga kapag umaalis ito ng bahay at hindi siya nakakatulog hanggat hindi pa ito bumabalik. Hindi naman siya nito asawa, pero hindi niya mapigilang makaramdam ng ganoon. Pagbaba niya ay namataan niya si Brian sa living room na seryosong nakikipag-usap sa telepono. Hindi niya maintindihan dahil Greek na naman ang salita nito. He sounded very nice in his native tongue. Para siyang nanonood ng pelikula. Greek movie na walang subtitle. Asar? She can recognize his language. Kasi ang lolo niya noong nabubuhay pa ito ay marunong ng salitang yon. Madalas siya nitong kausapin gamit ang lengguaheng yon. Pero hindi siya natuto. Sadyang napakahirap intindihin at bigkasin. Dumaan siya sa harapan nito para magpapansin. Pero tinalikuran lang siya nito at tinuloy ang pakikipag-usap sa telepono. Sinadya niyang dumaan ulit sa harapan nito. Ano ba, Amanda? Naaalibadbaran ako sa'yo. Asar nitong singhal sa kanya. Natuwa siya dahil napansin siya. Sinong kausap mo? Tanong niya. Umalis ka sa harapan ko. Sagot nitong nakadilat. Tinakpan nito ang cellphone para hindi marinig ng kausap. Anong balita tungkol sa kapatid ko? Hindi siya nito pinansin. I'll call you later, Mom, he said. Mama mo yun? Na-excite niyang tanong. Anong kailangan mo? Kumpronta nito sa kanya. Bakit tinanggal mo ng benda sa ulo mo? Okay na ako, kaya isama mo na ako sa mga lakad mo simula ngayon. Tinawanan siya nito. Ba't ko naman gagawin yun? Kasi kung ayaw mo, ako ang kikilos mag-isa. Nanganganib ang buhay ng kapatid ko mula sa grupong yun. Hindi ako pwedeng magmukmok dito. Kailangan may gawin ako. Ano bang balak mo para mabuwag na ang hates na yan? I'm planning to kill your sister. Yun muna, bago ang lahat. Isang masamang tingin ang pinukol niya dito. Hindi mo ba nakikita na biktima lang din siya dito? Ang Hades ang dapat mong pagtuunan ng pansin dahil nanganganib ang buhay mo sa kanila. Aamin na ako. Nag-usap kami ni ate. Sinabi niya sa akin na hindi lang ang goblet ang pakay ng Hades kundi pati ikaw mismo. Kailangan nila yung puso mo para makumpleto ang isang walang kwentang ritual.
Baliw ang mga kalaban mo, kaya kailangan mong ingatan ang sarili mo. Huwag kang masyadong mayabang. Napamaang si Brian sa kanya. Alam na ng Hades ang tungkol sa proseso ng ritual? Bakit? Dapat ba hindi? Ganti niya. Hindi dapat. Tila sumakit ang ulo nito sa narinig. Maliban sa akin, isa na lang ang kailangan nilang mahanap para makumpletong ritual. Bulong nito. Hindi siya makapaniwalang seryoso nga ang mga kultong yun sa paniniwala nilang may ritual nga na nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ano yun? Ano pang kailangan nila? The incantation itself. Napatanga siya dito. Ano yun? Ang dasal na kailangan sa ritual, nasa pangangalaga yun ng isang tumiwalag na pinuno ng Hades na nanirahan dito sa Pilipinas many years ago, even before you were born. Siya naman ang napahawak sa noo. Ngayong pakiramdam niyang totoong nasa pelikula siya. Hindi niya malaman kung horror o fantasy ang genre ng kwentong nasangkutan niya. May mga kulto pala talaga sa totoong buhay. Nakakaloka. Leche. At sino naman tong dating pinuno ng Hades na to? Buhay pa ba? Alam mo ba kung nasaan? Kung alam ko, di sana matagal ko nang pinuntahan. Asik nito sa kanya. Hindi ko siya mahanap. Nagbago siya ng pangalan. Wala siyang iniwang bakas nang magpunta siya dito sa Pilipinas. Naisip niya bigla ang kapatid niya. Mga baliw pala talaga ang grupong yun. Baka kung anong gawin dun sa kapatid ko. Kailangan mahanap ang kuta nila. Naibigay na ni ate ang goblet sa kanila. Bakit kailangan pa nilang kidnapin ulit? Tila napaisip si Brian sa sinabi niya. May kailangan pa sila kay Rochelle maliban sa goblet. Kaya nila kinidnap. Maaaring may alam si Rochelle kung nasaan ang orasyon. Ano naman ang magiging kinalaman ng kapatid ko doon? Kapatid mo siya, dapat alam mo. San kayo lumaki? May kakilala bang pamilya mo na isang matandang nanggaling sa Greece? Pumasok sa utak ni Amanda ang lolo niya. Magaling ito sa salitang Griego, pero ang pagkakaalam niya ay puro itong Pilipino. Hindi kaya ang lolo niyang tinutukoy ni Brian na dating pinuno ng Hades na tumiwalag? Paano kung sabihin ko sa yung oo? May nakilala kami ng kapatid ko na isang taong magaling magsalita ng Greek, kagaya mo. Noon, sigurado akong Pilipino siya. Pero ngayon na napag-isip-isip ko, posibleng hindi talaga siya taga dito. Naging curious ang anyo ni Brian dahil sa sinabi niya. Tinutok nitong atensyon sa kanya. Sino naman ang taong yun? Lolo ko. Napatitig si Brian. Tila tinatansya kung nagsasabi siya ng totoo. Nasaan na siya ngayon? Patay na, malamang. Irap niya dito. Alam mo ba kung bakit marunong siyang mag-Greek? Hindi. Iling niya. Saglit niya lang nakasama ang lolo niya. Bata pa siya nang mamatay ito. Pero naaalala niya, ay siyang paboritong apo nito. Kung ang ate niyang pinag-aral ng mabuti sa school, siya naman halos ubusin niya ang oras niya sa gym, sa pag-aaral ng lahat ng uri ng martial arts. Ayon sa papa niya, kagustuhan daw iyon ng lolo niya. Gusto siya nitong ihanda para sa lahat ng pagsubok na haharapin niya balang araw. Ang sabi ng lolo niya bago ito mamatay, kakailanganin niya yun para ipagtanggol ang sarili niya. Ipagtanggol laban saan? Hindi niya alam. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nun. Basta ay nagtraining siya na nagtraining kasama ng papa niya sa isang maliit na martial arts gym na pag-aari ng lolo niya. Mas lalo siyang nawalan ng pagkakataon na itanong kung anong tinutukoy na pagsubok. Nang maganap ang isang malaking sunog at matupok ang gym, kasama ng mga magulang niya. Saan siya nakatira? Tanong ni Brian na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Wala na, nasunog na ang bahay na tinirahan niya noon. Namatay din sa sunog na yun ng mga magulang ko. Walang naisalbang gamit o kahit na ano. Tumangulang si Brian nang marinig iyon. Napansin siguro nitong lumamlam ang mga mata niya. Pumunta ka na sa kusina. Magpaluto ka kay Yuli ng kahit na anong gusto mo. Inirapan niya ito. Bakit ba lagi mo na lang akong pinapakain? Sinasabotahe mo ba tong abs ko? Para may epekto, itinaas pa niya ang damit para ipakita nga ang magandang pagkakahulma ng tiyan niya. Napasulyap si Brian doon. Tapos ay tumingin lang sa kanya. Hindi ko gusto ang babaeng may abs. Napasimangot siya. Yung abs naman niya hindi OA. Sakto lang para sa isang babae. Ang OA ay itong unggoy na to. Hindi mo lang maka-appreciate ng tunay na kagandahan. Ang sarap dukutin ng mga mata. At ano namang gusto mo? Yung namumutok na bilbil? Kinagat nitong gilid ng bibig na tila iniisip ang isasagot.
Tumigil ang tibok ng puso niya dahil doon. 1 kilong leche. Patang-gwapo ng gago sa kahit na anong gesture na gawin nito. Siguro, pero hindi ako sigurado. Yun ang isinagot nito. Walang kwenta kung makikipagtalo pa siya dito. Ang mabuti pa magpunta siya ng kusina at magluto ng pagkain gusto niya. Hindi na niya aabalahin pa sina Yuli at ang mga staffs. Tamang-tama wala siyang taong naabutan sa kusina. Maaari niyang gawin lahat ng gusto niya. Naghanap siya ng pwedeng lutuin. Pagbukas niya ng ref, tumambad sa kanyang lahat ng uri ng ingredients. Para siyang nasa mall. Hindi lang isang freezer ang naroon, marami. Kaya marami siyang nadikwat. Tatawa-tawa siyang nagsuot ng apron. Ang lulutuin niya, pritong itlog. Pritong itlog na may repolyo, bell peppers, kamatis at kung ano-ano pa. Bukod sa napakadaling lutuin, paborito niya pa yon. Ilang sandali pa na paghalo-halo na niya lahat ng ingredients sa pan. Nag-e-enjoy siya sa ginagawa nang biglang sumulpo sa kusina si Brian. Kumunot ang noon nito sa pagkaing niluluto niya. Bakit? Tanong niya. Di ba ang sabi ko, tawagin mo si Yuli? Kaya ko na to. Kakain din ako, nagugutom na ako. Angil nito sa kanya. Eh di share na lang tayo dito. Maupo ka na dun sa table, ako nang bahala sa'yo. Gagayumahin kita. Bubusugin kita ng todo-todo. Makakalimutan mong pangalan mo at sasambahin mo ko. Sabay kindat. Mapang-akit din ang ngising pinakawalan niya para dito. Sinadya pa niyang paikutin ang dila sa kabuuan ng kanyang labi na para bang nag-iimbita ng halik. Imbes na uminit ang katawan, uminit ang ulo ni Brian sa kinawi niya. Nagsalubong ang kilay nito at naningkit ang mga mata sa asar sa kanya. Napasimangot siya bigla. Ayusin mo yan ah. Banta pa nito bago tumungo sa dining table. Nang matapos na siya sa pagluluto na problema siya sa presentation, imposibleng magaya niya ang mga putahing magandang pagkakalagay sa pinggan na kagaya ng mga staffs. Bahala na nga. Ang importante naman ay magandang lasa ng pagkain. Inabutan niya si Brian na nasa table na. Leche. Bakit ba kinakabahan siya? Humugot siya ng isang malalim na hininga, tapos ay nagpakawala ng isang malawak na ngiti. Nandito na po ang pagkain, Sir Brian. Aniya. Tapos ay inilapag ang pagkain. Nang buksan ni Brian ang cover nun, napatitig ito sa fried itlog with veggies niya. Anong klaseng pagkain to? Pagkain ng itik? Grabe siya. Itlog yan na may halong gulay. Kainin mo yan, pinaghirapan ko yan ha. Pinandilatan niya pa ito ng mata. Imbis na sa kabilang dulo ng table kung saan siya laging nakapwesto, naupo siya sa tabi nito. Kain na tayo. Hindi gumalaw si Brian. Nakatitig lang sa pagkain. Nag-iisip siguro kung kakain o lalayas na lang. Hindi na niya ito bibigyan ng pagkakataong makapag-isip. Ang sabi nila, the way to a man's heart is through his stomach. Kailangan niya lang itawid to. Sigurado pagkatapos, maglalaway to si Brian sa kanya. Umi-evil laugh na ang utak niya ng mga oras na yon. Siya na ang kusang naglagay ng pagkain sa pinggan nito. Gusto mo ng kanin? Umiling ito. Itlog lang? Diet ka? Ang sarap na nga ng katawan mo, magda-diet ka pa. Gusto mo talagang malaglagang matres ko, no? Inirapan siya nito. Sa akin na lang ang kanin kung ayaw mo. Aniya. Nilagay niya sa pinggan niya ang sangkaterbang kanin. Ano ka? Construction worker? Ganyan kadami ang kain mo? Nanlaki ang mga mata nito. Gutom ako eh. Hindi niya na ito pinansin. Tuloy-tuloy lang ang naging subo niya sa pagkain. Ilang sandali lang itong nakatitig sa kanya habang kumakain. Bandang huli, kinuha din itong kutsara at tinidor para kumain. Lihim siyang napangiti, nainggit siguro. Masarap ba? Tanong niya pagkatapos nitong sumubo. Gumuhit sa mukha nitong lasa ng pagkain pinakain niya dito. Mapakla. Nilabas din ito mula sa bibigang maliit na shell ng itlog na humalo sa niluto niya. Ngising asong isinukli niya dito, pero hindi ito nagsalita. Itinuloy lang ang pagsubo, ni hindi siya pinansin pa. Nagkibit balikat na lang din siya at hinarap ang isang bandehadong kanin. Napaparami siya ng kanin, lalo na kung masarap ang ulam. Jawline pa lang ni Brian na nakaanggulo sa kanya. Ang sarap na ng kain niya eh. Kainis. Ang sarap magmura. Malakas ang kutob ni Amanda na may kinalaman ng lolo niya sa nawawalang incantation ng Hades. Maaaring coincidence lang ang lahat. Pero hindi niya maipagkakailang kakaibang nararamdaman niya tungkol sa mga pangyayari. May pakiramdam siyang hindi lang ang ate niyang konektado sa nawawalang goblet na yon. Pati siya at ang buong pamilya niya.
Kailangan niya malaman ang lahat tungkol sa Hades at sa nawawalang goblet. Baka sakaling malutas niya ang misteryo sa kabila ng pagkamatay ng mga magulang niya at pagkasunog ng martial arts school na kinalakihan niya. Baka ito rin ang magandaan para malutas na ang problema ng kapatid niya at makawala na ito sa grupo ng mga kultong kumokontrol dito. Naalala niyang sa kwarto ni Brian nakatago ang mga papeles na patungkol sa Hades. Marami pa sigurong impormasyon ang nakaimbak doon na ayaw nitong ipaalam sa kanya. Kung ayaw nitong malaman niya, pues siya ang gagawa ng paraan para matuklasan ang lahat ng lihim na tinatago nito mula sa kanya at sa mundo. 3:00 ng madaling araw. Kinakabahan niyang pinindot pabukas ang sekretong pinto na nagdudugtong sa kwarto nila ni Brian. Sana lang ay hindi nito inilak iyon. Napapitik siya sa daliri nang bumukas ang lihim na pinto. Dahan-dahan siyang pumasok sa madilim na kwarto ni Brian na natatanglawan lang ng lampshade. This time, he was on his bed. Mahimbing ang pagkakatulog nito base sa steady nitong paghinga. Imbes na sa study table at mga drawers pumunta, natukso siyang lumapit na lang sa kama nito at pagmasdan itong matulog hanggang sa pagsikat ng araw. Pero kaagad niyang kinurot ang sarili. Leche, kapag napatitig siya sa mukha ni Brian, hindi na naman siya makakapag-isip ng maayos. Nalulusaw lahat ng mga plano niya sa buhay kapag kaharap niya ito. Kaya mas mabuting dumiretso na lang siya sa pakay. Dahan-dahan ng kilos niya. Inapply niya ang kaalamang itinuro sa kanya kung paano gumalaw sa dilim nang hindi nakakaagaw ng atensyon ni Numan. Magaan ang buong katawan niya. Mabilis ang kilos ng mga kamay niya sa pagbubukas ng mga lihim na drawers ni Brian. Napamura siya dahil triple ang lock ng mga yun. Yung iba kailangan pa ng combination. Malaya niya nang buksan ng walang kahirap-hirap ang karamihan sa mga drawers. Pero puro tungkol sa negosyong mga yun. Wala doon ang kailangan niya. Isang secret compartment na lang ang hindi pa niya nabubuksan. Ang bolt na nasa ilalim ng study table ni Brian. Sumuot siya sa ilalim nun upang subukang buksan iyon. Anong numero naman kaya ang inilagay nito sa mga bolt nito? Maluloka siya sa pag-iisip. Kung papersahin niya naman, gagawa iyon ng ingay at magigising ang natutulog na dragon. Baka bugahan siya ng apoy pag nagkataon. Eksperto si Amanda hindi lang sa martial arts, kundi pati na rin sa paghahanap ng mga nakatago. Magaling siya magbukas ng mga secret compartments at maliksi ang utak niya sa pagbubukas ng mga bolts. Sinubukan niyang ikutin ang lock. Idinikit niya ang tenga niya dito. Base sa tunog nito, malalaman niya kung anong combination at kung anong ikot ang kailangan niyang gawin para magbukas ito. Pinagpawisan si Amanda. Lumipas ng ilang minuto, hindi pa rin niya mawari kung paano bubuksan ang bolt na sa tingin niya ay naglalaman ng mga importanteng dokumentong kailangan niyang malaman. Napalunok siya nang maramdamang gumalaw sa kama si Brian. Patay talaga siya kapag nagising ito. Pupulbusin ito lahat ng buto niya sa katawan. Pagiging isang maganda at birheng bangkay ang aabutin niya kapag nagkataon. Diyos ko Lord, huwag mong gisingin ang dragon, parang awa mo na. Pagkatapos ng mahabang sandali, she heard the tick she had most awaited. Ibig sabihin bukas na ang bolt. Ang galing talaga niya. Yes, sigaw niya sa utak niya. She was about to gather what's inside when a firm hand gripped her arm real hard. Napatili siya nang halos umikot ang buto niya sa braso nang pihitin iyon. With pure instinct, she dodged on her attacker. Siniko niya ito at sinundan ng suntok sa muka. Pero ang dalawang atakan yun ay parehong bigo. Mabilis lang na nasapo ng lalaking may hawak sa kanya lahat ng binibitawan niya. She knew who the man was, based on his skill and smell. No doubt, gising na ang dragon. Ramdam na niya ang galit nito base sa marahas nitong pagpihit sa braso niya. Aray! Reklamo niya dito. Aray ko! Brian said something in Greek. Akala niya minumura na siya. Hindi pala. Astig ang mga ilaw sa kwarto nito. Nauutusang bumukas. Greek nga lang ang sinusunod nitong lengguwahe. Lumiwanag ang buong paligid. Napangiwi siya nang makita ang mga mata ni Brian na kulang na lang bumulwak ng laba. Parang bulkang sumasabog. Tinangka niyang agawin mula dito ang kamay niya bago pa man mabali iyon. Pero mahigpit ang hawak nito. Wala siyang choice. She will have to defend herself. Sing bilis ng kisap matang naging galaw niya. Pumaikot siya dito upang lumawag ang pagkakahawak sa kanya. Sabay igkas ng paa sa dibdib ni Brian. But he was not taken aback. Sinapulang ulit nitong paa niya gamit ang kamay. At iyon naman ang pinaikot nito. Tumalon si Amanda at inikot ang katawan sa ere upang sundan ang ikot ng paa niya at hindi mabali iyon. Napikon na siya dahil lahat na lang ng opensa niya nasasalag nito. Umabot sa puntong itinulak siya nito ng malala
Halos magiba ang likod niya. Napasubsob pa siya sa kama. Dumagan ito sa likod niya upang hindi na siya makapalagpa. Ay, ang sarap. Ang utak niya, nagawa pang magpantasya sa ganong sitwasyon. Kahit puro salag lang ang ginawa ni Brian, nalamog pa rin ito ang katawan niya. At basag na basag ang pride niya. Dahil hindi niya ito matalo-talo. At yun ang pinuputok ng budhi niya. Tinangka niyang bumangon, kaya mas lalo lang binigay ni Brian ang buong bigat sa kanya. Stop it! Singhal nito sa tenga niya. What the hell is your problem? What are you doing in my room, huh? His breath was at the back of her neck, leaving her neurons ecstatic. Ngumisi siya ng nakakaloko. Ganito ba ang gusto mong posisyon? Love cake? Patalikod? Sabay ang maharot na tawa. How exciting! He grabbed her neck. I said, what are you doing inside my room? Bulyaw nito sa nakakatakot na tono. Are you also trying to betray me? Tumawa siya ng pagak. Nararamdaman na niya ang higpit ng pagkakahawak nito sa leeg niya. Kapag nilagyan pa nito ng puwersa iyon, mababali ang leeg niya. Betray you? This is not a question of loyalty, Brian. Because I was never your ally. My priority here is my sister. Hawak siya ng Hades at kailangan kong malaman kung anong klaseng grupo yon at kung saan nila dinala ang kapatid ko. Marami kang tinatago. Sabihin mo sa akin kung anong alam mo. At pag sinabi ko sa'yo, anong magagawa mo? Do you honestly believe you could defeat Hades with that little fist of yours?